Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin, ito hong naging apila po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida, doon ho sa kanyang mga supporters, na tulungan yung kanyang mga kandidato sa pagkasenador this coming 2025 midterm elections, Sa pamagitan po niyan, matutulungan po nila ito hong kanya pong anak na si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap po niyang impeachment trial dyan ho sa Senado. Kasi ang magiging senaryo po dito kapag mananalo po itong siyam na mga kandidato po ng PDP laban po, mga kabida, malaki pong posibilidad na baka ma-acquit ito hong si VP Sara o sakali maumpisahan po itong impeachment trial po sa 20th Congress. Alam naman po natin, mga kabida, na posibleng maumpisahan po itong impeachment trial sa 20th Congress na po, base doon sa timeline at proposed calendar of impeachment trial na ipresenta po ni Senate President Chis Escudero. Ito yung magiging senaryo, para may ideya po kayo, mga kabida, kung sakali mananalo po itong siyam na PDP laban senatorial bets at kung mananalo ito mga kandidato po ng Marcos administration. Dito muna tayo sa PDP laban. Kung sakali vote straight at mananalo po itong 9 senatorial bets ng PDP laban, sure na po na pagdating sa 20th Congress at kung mag-umpisa man po itong impeachment trial, sigurado na pong meron pong acquittal si Vice President Sara Duterte. Kasi ang rules po dyan, ang kailangan lang po, mga kabida, kung sakali magkaroon po ng butuhan, siyam ang kailangan lang po para ma-acquit si Vice President Sara Duterte, while 16 senators ang kailangan para ma-convict yung Vice Presidente po ng Pilipinas. So, since siyam yung kandidato ng PDP laban, kung sila po ay pumasok lahat sa 20th Congress, malamang tapos na po yung boxing. Okay? Pero, kung ang mananalo po ay karamihan dyan sa slate po ng Marcos administration po, mga kabida, medyo tagilid po itong si VP Sara, Okay? Mantakin nyo, kung titingnan natin yung kasalukuyang setup, okay? Setup po ng Senado, Alright? Yung kasalukuyang setup po, yung mga re-electionist po ay 7, di ba? 7. So, ang possible na papasok dyan at mananalo, most likely baka 4 lang po, Okay? Kabilang na po itong si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, mga kabida. Now, dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, meron pong posibilidad na 5 hanggang 6 po yung mananalo dyan kung pagbabatayan po natin yung survey, surveys ng SWS, Pulse Asia, Tanjiri, Okta Research, etc. Now, sino-sino yung 6 or 5 na mga possible senatorial bets na papasok sa 20th Congress? Unang-una, pasok sa survey, ito pong magkapatid na Ben Tulfo at Erwin. Okay, pangalawa, ito pong si Senator Ping Lacson. Meron pa pong isa, si Senator Tito Soto. So, 4 na sila lahat. Okay? Now, possible itong si Abby Binay. Pasok rin ito sa top 10 ng mga surveys. Okay? At yung pang-6 po, mga kabida, possible na mananalo po ito. Ito pong si Senator Dito Lapid. Okay? Now, 6 po. Itong 6, posibleng boboto po ito para sa conviction. Ni Vice President Sara Duterte, regardless doon sa ebidensya. Kasi unang-una, ang impeachment trial po ay political. Hindi po ito judicial. So, most likely, pwedeng ma-influensyahan itong mga senador na ito. Okay?
So since meron pong 6, 3 na lang ang dapat aasahan po ng Duterte faction or Duterte group. So meron na lang pong natirang 3 para doon sa posibilidad na makwit po itong si VP Sara, no? Okay? So napakalaki yung chances na baka ma-convict ito si Vice President Sara Duterte kung sakali mananalo po itong slate po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Unlike kung straight itong Sam mula sa PDP Laban, sure na po, no? Maliban doon sa kasalukuyang mga senador na yung kanilang term ay magtatapos po sa 2028, dagdag na lang yun sila, no? Pero itong Sam, kung sakali mananalo po ito, tapos na po yung boxing, mga kabida. So yun po yung apila po ng dating Pangulo sa kanyang mga supporters, no? Na tulungan po yung kanyang mga kandidato, no? Para at least yun yung paraan para matulungan po yung kanyang anak dyan sa kinakaharap po niyang impeachment trial, mga kabida. Pero yung latest po na kanya pong sinabi ni dating Pangulong Duterte, ang sabi po niya doon sa post po, mga kabida, ng ArcLight, "We will win, believe me." So, yung statement na yan makikita mo talaga yung conviction po ng dating Pangulo, na mananalo talaga. Don't worry. Don't think negative. Mananalo talaga yung slate natin. Parang ganun yung kanyang conviction no? So, titingnan na lang po natin, mga kabida, kasi unang-una po, pagdating sa lamang, mas lamang yung administrasyon when it comes to machinery, Okay? So, ang kakapitan na lang po ng Duterte dito, mga kabida, is yung conviction po ng taong bayan, no? Yung paniniwala po ng taong bayan, yung benepisyo po na nakukuha po nila during Duterte administration, no? Yun na lang po yung dapat kakapitan po ng mga Duterte para makakuha po sila ng maraming slots, no? Sa Senado, sa 20th Congress po, mga kabida. Para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong comment and opinion po dito? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, mga kabida.